master. So, nandito kami, check-in kami sa hotel ngayon. Hindi namin alam kung paano. Ayan. QR code. Yung pala. Sa'yo ba yan? 已完成住房手续，请取出发票，谢谢光临。 Ano yan? Baka nag-check out na yan. Room card. Ito room card. Kunin mo dyan yung number, tapos lalabas yung room card dito. Paano may room card? Wala nga room card eh. Mag-check-in pa lang tayo pero wala pang room card. O, paano yun? Hindi ka na. Please select the service item. Reserve, walk-in. Ano ba? Reservation. May reserve ako eh. Please enter the order number, phone number, or scan the order barcode. Ayun. Ano, confirm. Asan yung ano? Hindi alam. 6, 8, 1, 7, 8, 8. Please confirm the contents of the Ayan, no? reservation. Oh, tama. Please confirm after confirmation. I have read. Sige, okay. Please select the type of certificate. Ano certificate linan mo? Binigay mo sa kanila? Wala pa. Tayo na sa passport. Please push the passport cover up to the top left corner and put it in the bottom. Ano yung tawa? Ayan. Hindi ready. Ayan o. The name. Please wait while we're processing. After identification, please retrieve the ID. Okay. Please enter a contact number. Kulang pa. Please wait while data process document printed. Room. Please take out the room card. Ayan, tama na. Alright. Nauudo na talaga ako. Please take out the room card. Ayan yung room card oh. Ano to? Oh. Yung room number is 1702. Oh, 1702. 1702. Okay na, let's go. 17. Ito. 7th floor? Ito. 7th floor. Ano na yun? May ba automated? Ang galing ng hotel nila dito mga master. 7th floor? Oo. Wala nang tao sa lobby. Walang tao kaya mababaliw ka. Yung ba yan? Ang galing. For Diba? experience. Yung isa may pumasok, yung ang kinuha, yung brown lang, hindi itong ano. Kaya pala binabalik ko siya. Oh, yun. So, ba't ganun? Hindi mo naman pinindot yung 7. Baka sa elevator yan. Nabububo tayo dito. Mami, dito. Ganun din yan eh. Ayan, sa baba. Ano nga pala ito? Kita mo na. Alright, mga master. Mag-check out na kami. Nandito kami ngayon sa Kaohsiung. Grabe ang haba ng tulog namin. At pupunta kami dyan, no? Nakita niyo yung ano nila? Yung train station. MRT station. Merong roof deck. Tapos may pasyalan sa taas, puro halaman. Subukan natin umakyat dyan.
Tapos may mall sa loob yung kanilang train station, MRT station. Okay, hindi na ako nakapag-video kahapon kasi sobrang pagod na namin. Tsaka antok na kami. Wala pa kaming kain ngayon. Anong oras na? 10:30. Anong oras tayo pumasok dito? 6. Hindi, 7. Okay, 7. O 7, pasado. So, yun. Tingnan natin. Tsaka mag-aalmusal kami. Ang haba ng tulog natin. Wala tayong almusal. Pababa naman na. So, ayan mga master. Nandito na kami sa ano. Alam niyo ba itong hotel na pinag-check-in na namin? Walang tao dito. Puro card lang, digital. Sa front desk, walang tao. Puro pindot-pindot. Puro pindot-pindot lang. Ayan. Diba? Tingnan natin. Walang tao dito. Okay. Libre ba yan? Oo. Kunin na natin lahat. Libre ba? Okay. Dinner na sa tayo. O, ngayon, saan natin yan? Eh, no, dito, front desk mga master. Paano yan? Check out. Only one more. Please wait a little while reading the card. Ay, galing. Only one room. To insert the next room card. O, yun. Please wait a little while reading the O, card. diba? Ganyan lang mga master. Okay. Check out. Thank you for telling Okay na, o, Thank diba? you. O, walang ano. Lalabas na kami. Ayun lang. Walang tao. Kasi silaw pa ako. Syempre, pupunta tayo sa tamang tawiran. Ayan, tinan nyo, napaka-organized dito sa Taiwan, oh. Tinan nyo mga master, oh. Mga scooter, nandyan lang sa gilid-gilid, nakapark. Hindi uso underbone dito, puro scooter dito. Lahat ng trabahador dito nakamotor. Ayan, oh. Malamig. Saan tayo pupunta? Dito sa kabila. Elevator tayo. Papasok tayo dyan. Oh. Pasyal muna tayo sa roof deck din. O, di ba? Walang tao yung hotel sa ulit. Saka ano dito, ang kalsado nila wheelchair friendly. Let's go. Hello. Ayan o, nakatigil talaga sila. Dito, basta nag red light yan, stop lahat yan. Ito mga master, oh. Akit tayo dyan sa taas. Tingnan natin. Okay. Ito yung train station. Napakalaki. Maliligaw ka sa loob. At saka napansin mo dito mga master. Ito, ano to, wala sa atin to. Walang security guard dito. Lahat ng facilities nila dito, yan, train station, wala kang makikita ng security guard. Mall, walang security guard. Convenience store, walang security guard. Hotel, walang security guard. Maliban sa bangko. Pero halos lahat ng establishments dito walang security guard. Isa lang ang ibig sabihin yan. Safe yung lugar. No? Ganun yun eh. Wala talaga. As in dito, tinan mo naman oh. Ang makikita mo lang, tao, ganyan. So wala na. Walang security guard. Napakatahimik. Ha? Akit muna tayo. Bukas na. Third floor. Okay. So, akit tayo dun sa roof deck. Tingnan natin kung anong meron doon. Diba yun? Speaking of security guard, yan, pakita tayo. Ayan, oh. Diba, train station dito. Ganda. Ay, ito na. Ayan, oh. Nandito na tayo sa roof deck ng kanilang train station. Tingnan yung tsura, oh. Oh, traveler. Backpacker. Backpacker. Ayan, oh.
Oh, train station na merong ano, tawag dito? Pasyalan sa taas. May mga nagbibisikleta. Alam niyo yung bisikleta rito? Pwede ka maka-avail ng bisikleta rito, aarkila ka lang, no? Pero yung arkilahan ng bisikleta nila, card. Tatap mo yung card, tatanggalin mo yung bike, tapos good to go na. Kahit maghapon mo gamitin yung bisikleta. Tapos, pag ibabalik mo yung bisikleta, kahit saan pwede mo siyang ibalik basta doon sa slot na kapareho ng pinagtanggalan mo din. So, ilalak mo yun doon. Pagkalak mo, good to go na. Pwede ka nang umuwi. Hindi mo na isusoli yung bisikleta doon sa una mong kinuhaan. Galing, no? Ito. Yan, may mga nagbabike dito. Nasa ibabaw tayo ng train station. Uy, bawal ka dyan. Bawal pala. Oh, may ibon pa, oh. Pabukas. Buksan. Eh, may mga nagbabike, oh. Ayan, oh. Yes. Oo. Ayan sila, oh. Hello. Ah. O, diba? Dito yan sa, ano, ibabaw ng train station. Meron pa doon. Picture. Dito, nakalimutan mo ng picture. Ang init eh. Wait lang. Mainit siya pero malamig, eh. Nakakasilaw yung init. Nakakasilaw. Pwede tayo maupo dito. Ayan, dito muna tayo. Pwede ba umupo dito? Sige, upo muna tayo dito. Let's try sa kabila para nakita yung ano. Galing, no? Ayan, oh, part pa rin ng train station yan, no? Grabe. Napakalinis ng Taiwan, mga master. Nakita mo, oh. Wala ako nakitang squatter dito. Yun yung hinahanap ko, eh, kasi sisiraan ko sila, eh. Wala, eh. Wait tayo dyan. Mhm. Bakit kasi may ano yung may pang... Ang ganda ng sistema nila. Sa totoo lang, mga master, ang ganda ng sistema ng gobyerno nila. Tapos, yung mga tao, lahat sumusunod. Kaya, parang napakadaling mamuhay dito. Ang dali. Sobrang dali. Walang security guard, walang sasaway sa'yo kasi yung mga tao dito, sila na mismo ang nagkukusa. May mga initiative na gawin yung mga bagay na pwede at saka hindi. Pag nakalagay sa signage na bawal talaga susundin nila. For example na lang yan sa pagtawid. Red and green. Simpleng instruction susundin nila. Lalo na may bago ako natutunan dito. Kasi kahapon nagbike kami dito. Ang pagbibisikleta rito or pagdadrive. Sa atin, kung kakaliwa ka, diretso na yun. Pag green nun, kaliwa na agad sa atin. Sa kanila hindi. Pagkakaliwa ka, pupunta ka muna sa kanan, sa box. Merong box doon. Tapos, mag-aantay ka pa rin ng green or red. Green. Bago ka dumiretso. Diba? Lahat ng intersection nila puro ganon. Hindi ka dire-diretsong kakaliwa. Sa kanila, punta ka muna sa kanan and then proceed ka sa destination mo. Lahat ng sistema nila ganon. Ang lupit, diba? Kaya walang traffic. So, ayan, mga master, nakaka-amaze kapag napunta ka dito. Yun nga, isa sa pinaka maganda sa kanila. Yung sobrang napakalinis nila sa paligid. Tapos, napakamasunuri nila sa batas. Talagang lahat susundin nila. Wala, napakasimple ng buhay. Ito, tambayan. Ang lamig sa pwet. Diba? Ang galing, no? Nasa ibabaw tayo ng train station pero may ganito. Ayun, yung kulay yellow na bike. Ayun yung inaarkila. Alam mo yan, may clip yan eh. May clip siya doon. Itatap mo lang. Yung ganito, meron ako dito, pantap. Tap mo yan. Tapos mag-a-unlock na yung bisikleta. Tapos, pwede mo nang dalhin kahit saan. Tapos pag natripan mo, isoli na yung bisikleta, maghahanap ka rin ng slot na kagaya nun. Ilalagay mo lang yung bisikleta doon. Tapos, ilalak mo lang din, no? Tapos, alis ka na. Diba? Hindi mo na siya dadalhin doon sa una mong pinagkuhaan. Tatap mo muna siya para may bayad. Itatap mo muna ulit para may bayad ka. Hindi nawawala yung mga bisikleta na yan dito. Pero sa atin yan, ako,
Nakaw na. Diba? Ay, ang ganda. Kaya napakasimple. Simple mamuhay dito sa Taiwan. Ang mahirap lang dito mga master, syempre. Kagaya natin, foreigner tayo dito. Syempre, hindi tayo makapagbasa. Yun ang mahirap. Diba? Yung pagbabasa. Kasi mga Chinese character, so mahirap. May translation pero yun ang makakapagpabagal sa ano mo, sa sistema mo para sa sarili mo. Kasi minsan, walang translation eh. Pero karamihan may translation. Pero syempre, hindi kagaya pag nabasa mo, alam mo na agad. Eh yun, kailangan alamin mo pa kung ano. Tapos syempre, yung language barrier, yun ang mahirap. Diba? Kasi sila, dito sa Taiwan, para sa Japan. Diba? Pag nandito ka sa Taiwan, ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Hindi yung sila yung mag-a-adjust sa'yo. Diba? No English. Meron kukonte nagsasalita ng English, pero kailangan magsalita ka ng ano, Mandarin ba? Mandarin. Ayun, yun ang magiging problema mo rito. Pero when it comes to sa social life mo, yung ayan, paglalakad mo, safe, napaka-safe sa Taiwan. Sobrang safe dito. Kahit madaling araw maglakad ka, wala, no? Kasi walang katao-tao talaga. Walang tambay, walang nagiinom, walang lasing na, alam mo yun, lulugo-lugo, naglalakad sa kalsada. Walang mga gangster na kagaya nun sa atin na, di ba, nagbabatuhan ng mga bote. Dito, walang ganun. Sobrang civilized ng mga tao dito. Naiintindihan nila yung ano, yung magandang pamumuhay. Wala mga pasikat, yun yung ano, term ko talaga na masasabi. Everybody pantay-pantay. Bawal nga pumorma dito yung mga pasosyalan. Walang ganun nagpapasosyalan dito. Yung pagandahan ng sasakyan, pagandahan ng motor, pagandahan ng susuotin. Wala silang pakialam, wala silang ganun. Hindi nila ano yun. Kita mo yung mga motor dito, kung paano nila binili hanggang sa maluma, ganun. Ganun lang. Isa lang ang nakita ko motor kahapon na naka-set up eh, pero mild lang eh. Estudyante may-ari. Ayun lang. Ganyan kaganda rito mga master. Mag-enjoy ka. Pag turista ka rito na safe ka talaga. Sobrang safe. Walang kikidnap sa'yo. Diba? Kahit saan ka pumunta ang parte ng Taiwan. Walang ganun, walang kikidnap sa'yo. And, ang maganda rito, napakadali ng transportation. Sasakay ka lang ng tren, diretso ka na kung saan mo gusto pumunta. Tapos maglakad-lakad ka safe. Magta-taxi ka, pakita mo kung saan yung destination mo. Yun na yun. Walang tongpats, walang patong. Kung magkano yung amount, yun ang babayaran mo. Diba? Walang ganun. Basic lang pamumuhay nila dito. Sobrang simple. Yung mga tao, wala sa isip nila yung panggugulang. Diba? Ganun sila. Tsaka ito, maganda rito mga master. Sa atin, pag nagkaedad na doon sa Pilipinas, wala na. Hindi ka na makakapagtrabaho. Dito, makikita ka sa mga convenience store, mga matatanda, mga senior nagtatrabaho. Oh, basta kaya mong lumakad, kaya mong magtrabaho, bibigyan ka nila ng trabaho. Sa gender equality. Kaya, walang mahirap. Walang ano dito, walang pulubi. Meron bang street? Pero sa Daiki mo wala nakikita ko. May mga naman. Meron din, pero hindi kagaya sa atin, sobrang dami. Kahit naman saan ka lang meron. Pero dito hindi yan. Yung talagang sila yung pinagkaitan ng tadhana na maging homeless. Pero iba-iba dito, diba? Speaking of basura, ay nako. Pakita mo naman ang Taiwan. Tingnan mo, pakita ko sa inyo. Ito, garden. Oh. May nakita kayong basura dyan, kahit katiting. Sa atin yan, may makikita kayo mga yosi, mga plastic. Kalsada nila, sobrang linis. Dito, ikaw na yung mahihiya na magtapo ng basura sa kalsada. So, yun mga master. Pagkwentuhan lang natin kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. I-upload ko to, walang edit. Totoo yan, lahat ng mga sinabi ko mga master totoo. Walang halong biro.
Masarap ang pagkain. True, mura pa. Mura, sobrang mura. At saka ito, pagkain nila dito. Yung pagkain nila dito, ano, tawag nito, makukuha mo yung gusto mo talaga. Di ba yung serving, napakarami ng serving, mura, masarap yung pagkain nila. Daming klase pag Tsaka maganda rito, yung pagkain nila, lulutuin sa harapan mo. Talagang pag sinerve sa'yo, mainit. Yung burger nila dito, yung burger sa kalsada, ang sarap ng burger sa kalsada. food yun, pero Street food, pero kala mo sa atin, nasa restaurant na eh. Ganun dito. Madaling mabuhay. Tsaka mabubuhay ka talaga na maayos. Pagdating sa pagkain, hindi ka i-deprive. No? Meron ka lang pera na pambili ng pagkain, makukuha mo na yung tamang sustansya na makukuha mo. Sa atin, ayoko nang ikumpara, di ba? Bibili ka ng kanin, mag-focus ka muna dun sa tayo. katiting. Dito hindi. Every serving is enough para ma-feed yung stomach mo. Masarap kayo kumain dito. Yung bowl nila talagang malaki. Everything is fried. Dito lahat piniprito eh. Yan napansin ko, pati gulay piniprito dito. Yung makakaibang pagkain nila, pero masarap talaga. Kahit pa ako marami pa tayong madidiscover dito. Unti-unti. Pero ang unang-una ko talaga na-discover dito, yung talaga, paligid nila. Ang ayos na walang basura, ang ganda ng kalsada, traffic-wise, napakaganda ng sistema sa traffic sa kanila. Diba? Walang traffic enforcer. Doon ka magtataka. Diba? Hindi nagkaka-traffic dito. Bihirang-bihira. Walang traffic enforcer. Wala silang garbage collector na, yung tawag nun, yung nagwawali sa kalsada. Wala. Yung tawag nun, Tupad. tupad. Wala silang tupad dito. Di ba? Yung tupad sa atin, isang basura, 10 sila nagwawalis, hindi pa nila madampot eh. Walang ganun dito mga master. Kasi, imagine mo, napakalinis. Di ba? Sa atin, ang daming project sa Pilipinas, ang daming mga proyekto, mga tupad, mga Metro Aid, ang daming ganyan. Pero sa dami ng mga naglilinis sa kalsada, ang dumi pa din natin. Kasi tao walang disiplina. Dito, walang ganun dito. Wala, kanya-kanya. Pero makikita mo, napakalinis. Diba? So, isa lang ang niyan. Ang bottom line. Lahat ng tao dito may disiplina. Siguro hindi naman natin sabihin 100%. Siguro mga 90%. Pero napakalaking pa rin nun. Diba? Makikita mo na lang walang mag-iwan ka ng dito, mag-iwan ka ng bag mo. Halimbawa, yung bag mo, naiwan mo yan. Pag naiwan mo yan, nandyan lang yan, walang gagalaw. It's either nandyan lang yan or mawala, dadalhin nila sa police station. Tapos kung saan may malapit na police station, doon mo i-claim yung gamit mo. May yung wallet mo rito, hindi ka mangangamba. Kasi kung saan mo siya naiwan, pwede mo siyang balikan. Pag di mo siya nakita doon, punta ka lang ng police station, doon mo siya makukuha. So, yun, ganun ka-safe dito. Marami pa akong mga sasabihin mga master sa mga susunod na araw. So, pansamantala ito muna. No? Kasi gutom na kami. Kakain na kami. Tsaka, siyempre pag gutom ka, hindi ka makapag-isip. Pero yun, din nakita nyo naman, dami kong mga sinabi. Kaya, nakakatuwa. No? Siguro, pag pumunta ka dito, mag-tourist ka, makukulture shock siya. Tsaka alam nyo ako, veterano ako sa kalsada mga master. Sobrang, kasi halos kalahati ng buhay ko sa kalsada na ako eh. Pagdating dito sa Taiwan, nabobo ko. The way, paano sila mag-drive, paano sila tumawid sa kalsada, paano sila lumiko. Walang ganun sa Pilipinas. Talagang sobrang nag-aantay sila. Talagang magtsatsaga sila na magkulay-pulayan. Diba? Wala yung nagmamadali, yung biglang sisingit, mag-u-turn na gano'n. Sa atin, uso yun eh. Pag red,
Minsan, hindi na kilala yung red, diretso na eh. Minsan, pag naka-red tapos walang dumadaan na sasakyan, diretso na rin tayo. Sa kanila, kahit walang sasakyan, walang nakakakita, basta pula yan. Stop talaga yun. Ibon, no? Ayan, yung ibon, no? Common yan dito mga master, oh. Pati mga ibon, malayang nakakapamasyal sa park. Oh, laki, no? Sa atin yan, titirado rin na yan. Sarap ang buhay dito. Ang swerte ng mga Pinoy na dito na nakatira, no? Yung mga Pinoy na matatagal na rito, yung mga swerte nila, totoo. Maliit na bansa pero napaka-unlad. And very well protected ng gobyerno. Health system. Wala, malayo sa atin. Health system nila dito, meron ka lang 150 NT, meron ka ng gamot. Diba? Priority nila ang health system dito. 150 check-up, may gamot na. Saan ka pa? Kahit yung cleaning ng Papalinis ka lang. Ganun lang. Sa atin, check-up 500, wala pang gamot. Minsan 600, 700, wala pang gamot. Kaya, ang kaibahan dito, yung mga tao dito, kapag may nararamdaman, pupunta agad ng ospital, magpapacheck up agad. Kasi, affordable yung health system nila. Diba? Pagdating dyan sa atin, kahit na halos mamatay na yung pasyente, hindi pa pumupunta ng ospital. Kasi ang alam ng mga tao sa atin yan, pag pumunta ka ng ospital, uubusin yung buong kabuhayan mo. Oo, ganun talaga dyan. Totoo. Kasi meron akong napanood na vlog, yung doktor din siya sa Pilipinas. Nurse siya yata, doktor. Diba? May health scam dyan sa atin. Sad but true. Pag pumunta ka ng ospital, susuka ka ng pera. Kaya yung iba sa atin, namamatay na lang, nagkakasakit, hindi pa nakakatikim ng pagpapacheck up sa doktor, hindi pa nakakatungtong ng ospital. Kasi nga, ang sistema sa atin, pag wala kang pera, mamamatay ka talaga. Dito hindi mga master, equality. Dito kailangan, pag may nararamdaman yung mga tao, diretso agad sila sa hospital clinic. Kasi ang mura, diba? Afford lahat. Imagine mo 150, tapos may gamot ka na agad. Sobrang ganda. Napaka-importante ng health system. Sa atin, kinukurakot yung health system yun. Puro sama ng loob. Pero totoo, di ba? Mako-compare mo, pag pumunta ka rito sa Taiwan, hindi pwedeng hindi mo ma-compare yung pinanggalingan mong bansa dito sa Taiwan. Kasi sobrang ganda rito. Nakakainggit na mamuhay dito. Swerte ng mga Pilipino na dito na nakatira. Diba? ang daming mga Pilipino dito. Oo. Gusto na talaga dito na. Dito na sila. Kasi gobyerno, meron talagang gobyerno rito. Napakaganda ng sistema ng gobyerno nila. May corrupt pero hindi ganoon karami. Tsaka ang kurap dito talaga nakukulong. Ayan mga master. So, yan na muna ang ating topic for today. At maghanap muna kami ng makakainan. So, again, nandito tayo sa Kaohsiung train station na napakalaki, na nakakaligaw. Tapos, ayan, nandito kami sa rooftop. Pasyalan. Ayan, okay? So, yan lang mga master. Hanggang sa muli ng ating pagkikita. At marami pa tayong explore dito sa Taiwan. So, yun lang. Bye-bye.